Quality Control Laboratories LLC. Located at JS Cabahag Street, Sitio Basbas, Pagsibongan, Mandawi City, Cebu. Soil investigation conducted at Tabunok, Talisay City, Cebu. 1 borehole. Saklaw ng Elid Serbisyong Consultancy. Magbibigay ba ni konsultante ng lahat ng paggawa, instrumento, material ng kagamitan lead supplies na sasakyan, bunkhouse etc. Yan surface exploration ay kailangan upang magagawa and lead serbisyo. Sa pangkalahatan, dapat isagawa ng konsultant ang mga sumusunod. Geotechnical investigation na binubuo ng, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod. Ang mga detalyadong pagsisiyasat sa lupa ay dapat isagawa sa kahabaan ng pagkakahanay ng kalsada na may layuning tukuyin ang mga uri ng mga subgrade na lupa. Ito ay hindi dapat nakakulong sa gitnang linya at gilid ng simento lamang, ngunit isama ang mga bahaging gupit sa gilid na apektado ng widening o ray. Ang pagbubutas ng auger at o mga test pit, alinman ang itinuturing na naangkop, ay dapat isagawa sa gitnang linya, sa kaso ng bagong pagkakahanay, at bilang kahalili sa magkabilang panig, para sa umiiral at sementadong kalsada, sa pagitan ng 200 metro at fraction nito. Ang pinakamataas na lalim ng paggalugad para sa mga lugar ng light field, at itinuring na hindi magdulot ng mga espesyal na problema, ay dapat na 1.50 metro sa ibaba ng iminungkahing subgrade. Para sa mga seksyon kung saan kasangkot ang malalalim na pagbawas, malaking tilapil na tumatawid sa marshland, o kapag ang impormasyon sa ilalim ng ibabaw ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mahinang strata, ang lalim ay dapat pahabain batay sa topografiya at likas na katangian ng subsoil. Ang lahat ng mga hukay at mga borehole ay dapat na maayos na nakalog at iguguhit sa mga plano ng laki ng iisa na nagpapakita ng kapal ng bawat layer, ang kulay, ang uri at visual na paglalarawan ng bawat layer, lalim sa ibaba ng ibabaw, lalim ng antas ng tubig kung nakatagpo at bearing ration, at natural moisture content. Ang pag-uuri ng mga lupa ay dapat gawin alinsunod sa AASHTO 145. Ang mga pagsusuri sa in situ na ay dapat isagawa kung saan ang mga overlay o rehabilitasyon ay iminungkahi ng hindi muling gumagana muling pagkompaksyon ng anumang natitirang pavement layer kasama ang subgrade layer. Sa kabilang banda, ang panukala para sa naangkop na modulus ng resilience. Mga lupa at material na pagsisiyasat. Ang mga detalyadong pagsisiyasat sa lupa ay dapat isagawa sa kahabaan ng pagkakahanay ng kalsada upang matukoy ang iba't ibang uri ng lupa. Ang espasyo at lalim sa mga test pit ay dapat alinsunod sa mga kinakailangan. Ang mga mapagkukunan ng mga materyales sa pagtatayo ay dapat imbestigahan at tukuyin upang matukoy ang kasapatan ng mga angkop na materyales. Ang mga sample mula sa mga natukoy na mapagkukunan ay dapat isailalim sa pagsubok sa laboratorio. Ulat sa pag-unlad. Sa panahon ng kontrata, ang konsultant ay maghahanda ng lingguhang ulat sa pag-unlad sa isang forma na aprubahan ng kwalipikadong kinatawan at isumite ang mga ito. Ang ulat sa pag-unlad ay dapat bubuin o tatalakayin, ngunit hindi dapat limitado sa mga sumusunod. Kabuang buod ng nagawa. Progreso ng core drill. Mga nagawa sa pagsubok sa laboratorio. Ischedule ng trabaho. Listahan ng mga kagamitang ginamit. Chart ng organisasyon. Detalyadong pag-unlad ng mga chart. Partial ni ulat dahil resulta ng investigasyon. Ang konsultant ay kinakailangang magsumite ng mga bahagyang ulat na binubuo ng mga nakumpletong resulta ng boring sa anyo ng isang panghuling boring log at profile ng lupa para sa agarang paggamit sa paunang gawain sa disenyo. Panghuling ulat. Dapat ihanda ng konsultant ang huling ulat sa 2 nakatali na mga kopya. Kabilang dito, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod. Field investigation and methodology. Borehole drilling at sampling. Laboratory testing. Regional na hiyolohiya. Mga vicinity maps sa scale na 1 oras 50 minuto, 000. Final boring logs, Mga resulta ng panghuling laboratory test. Borehole. Location plan. Profile ng lupa kasama ang mga istrukturang nagpapakita ng mga boring drill logs. Rekomendasyon kung kailangan, tulad ng uri ng mga iminungkahing countermeasures, istruktura, upang tugunan ang mga problemang geological, geotechnical, at uri ng pundasyon. Iba pang datos na isusumite. Boring logs.
Trabaho, boring hole number, petsa, oras, boring drill foreman at supervisor. Kalagayan ng panahon. Lalim ng antas ng tubig. Paraan ng penetrating at flushing system. Paglalarawan ng mga strata ng lupa na nakatagpo. Lalim ng mga hangganan ng lupa. Laki, uri at lalim ng mga sample at sample number. Uri at lalim ng in situ depth. Ang karaniwang penetration ay sumusubok sa paglaban ng mga halaga. Detalyadong mga tala sa pamamaraan ng pagbubutas, pagbabarena, mga sukat ng pambalot at paglaban sa pagmamaneho, paglalarawan ng wash water o pagkasira mula sa pagbubutas mga tuol sa pagbabarena. Lalim ng boring. Iba pang naugnay na impormasyon gaya ng C, porsyento ng core recovery, at B. Mga larawan. Ang mga larawang nagpapakita ng borehole drilling at sampling sa bawat iminungkahing lugar ay kukunin ng konsultant at magiging bahagi ng ulat. Ang mga larawang kukunan ay dapat maglarawan ng mga sumusunod. Kagamitang ginamit. Pangunahing operasyon ng pagbabarena. Mga sukat ng antas ng tubig. Pagganap ng SCD sampling. Lahat ng core at sample ng SCD na inilagay sa mga core box. Lokasyon o istasyon. Ang mga gawaing pagsaliksik sa lupa sa ilalim ng ibabaw kasama na ang mga pagsusuri sa laboratorio ay dapat kumpletuhin sa loob ng takdang panahon sa pagtanggap ng abiso sa magpatuloy. We are open from Monday to Saturday. Located in J.S. Cabahug Street, Sitio Basbas, Paxibongan, Mandaue City. Thank you for watching.